Okay, KGX, kamusta tayong lahat? At re-upload lang tayo kasi kanina wala pa lang naka-block pala yung monitor natin. Hindi ko napansin yun, mga kapatid. Okay, kung mapapansin natin ngayon, ito yung pinakita ko sa inyong graph. Okay? So, pinakita natin sa inyo yan. So, kung titingnan natin sa 12 hours time frame, ito O, ayan. Sa 4 hours yung pinakita ko kanina, pero sa 12 hours time frame, kung makikita natin, good support, no? Good support to. And ito yung isa pang resistance natin. Kung mapapansin natin yan. Tinanggal ko na yung ibang resistance. Okay? So ngayon, kung mapapansin natin to, rejected na naman siya sa resistance na to. At possible, pag itong area na to, pumunta dito ulit, no? I-consider ko to na strong resistance. Ito, strong support. Panigurado to, strong support na for me. Kasi, bakit? Kasi una, rejected and then pumunta siya doon sa resistance natin. So ito yung isa sa tinitingnan ko everyday, mga kapatid. Pero balik tayo sa 4 hours time frame. So ngayon ang gagawin ko dito, no, chill mode lang. Tapos maghahanap ako ng panibagong possible na magkaroon ng resistance kasi hindi na natin pwede siguro hanggang 2 days pa or 1 day possible gumawa ako ng panibago. So wala pa ako nakikita dito na any possible na pwedeng maging resistance, kundi I don't know kung etong area na to, pero gusto natin to makita hanggang bukas. Okay? So ngayon kung titingnan natin asset natin still, no? Meron tayong asset, nilipat ko lang sa BitGet yung ibang BTC natin, pero bukas hindi nyo na to makikita. Okay? Kasi ililipat ko yan sa Trezor na natin. Okay? Ililipat natin sa Trezor. So, ang ginawa ko lang, binalik ko muna dito, tapos bukas, ililipat ko na yan sa Trezor para safety na, no? So, I think medyo mahirap kasi kapag laging pinapakita di ba? So, hindi ko alam ang technology ngayon, possible baka pwede tayong ma-hack, no? Pero ito, ilalagay na natin sa hard wallet. So, ngayon, bumili tayo ng BTC ulit. So, dito sa area na to, tsaka area na yan. So, tulad ng sinabi ko, below 75, nabili tayo. Di ba? So, ito yung history. Pakita ko sa inyo. Ayan yung history, So, simula nang bumili tayo. Di ba? So, hanggang dito ngayon. So, everyday tayong bumibili. Okay? Everyday. So, ngayon, ang gagawin na natin, i-keep na natin yung asset natin. Itatago na natin. So, ngayon, pero syempre, ang gagawin lang natin ngayon, papakita pa rin natin yung iba, yung mga bagong bili. Okay? So, para at least, wag dito, para at least hindi tayo makitaan na fake bili, no? So, ang gusto ko dyan talaga, nakikita nyo lahat. Kaya, yanin ko lang tong aking charger. Parang hindi siya nagcha-charge. Hindi siya nagcha-charge. Ayun, tanggal pala. Teka lang So yan. Ang target natin ngayon, ang target ko, this March, sana ma-unlock ko yung 100k, no? 100k holdings. Yun yung isa sa gusto natin mangyari. Para at least naka-ready lang tayo anytime. Kasi hindi natin alam, mga kapatid, kung hanggang saan ba yung ibababa ni BTC, di ba? Kasi kung based sa history, possible mag 30,000, 'di ba? Or 40,000 based sa history, 'di ba? Kung doon tayo babase. Pero syempre, hindi naman natin masasabi kung mauulit ba ang istorya na talagang babagsak siya ng 80 to 75. Kaya ang ginagawa natin ngayon, nag-ready tayo. So far naman maganda-ganda naman yung pagdi-DCA natin, 'di ba? So hindi naman masama dahil kahit everyday naman ako bumibili, hindi naman malaki yung nilalapag natin, di ba? 250 pesos, 500, di ba? So, ganun-ganun lang. Hindi naman isang bagsak na 100,000, 50,000, 10,000. Hindi naman ganun di ba? Mababa lang. Saka tayo mag-aangat pag bumagsak pa dito yan, no? Pag bumagsak pa dito sa area na yan, kay 50, kay dyan sa line of 40. So, dyan tayo mag-aangat. Pero dito, barya-barya pa lang yan. Di ba? Tulad ng sinabi ko, ito pa lang yung ating assets, 20, tsaka 50, 35. No? So, ang plano this March, umabot ng 100k.
both, no? So sana, 'di ba? If ever na tumaas kunyari hindi nakuha yung mga mababa, 'di ba? Yung hindi makuha yung 40, hindi makuha yung 30, biglang lumipad to. Kahit papaano yung 100k ko, pwedeng tumubo ng 50k or 60k o mas mataas pa kung sakali kung makuha yung all-time ulit ni BTC, di ba? So, yun lang naman ang atin mga kapatid. And syempre, tingnan natin ngayon ang BlackRock. BlackRock passive, BlackRock is 116 million na naman, no? Yung makikita nating outflow. Kung mapapansin natin is 48.47 billion na lang ang asset ni BlackRock, no? Nakita natin to from 61 di ba? Pinapakita natin yan. Ngayon, 48.47. Sa Ethereum, so ayan, 5.8 billion na lang ang asset ni BlackRock. Patuloy pa rin ang pagbenta niya. So ngayon, nagbenta siya ng 45.38 million. Okay? So, then dito, isa pa. Dito naman, 116, BlackRock. Ganon din ang Fidelity, oh. So, bumababa na yung asset nila. So, tingnan natin kung anong mangyayari dito. Di ba? Pero everyday na talaga silang nagbebenta, mga kapatid. And, syempre, ito, no limit. Ito, nag-ano ako dito Dito ako nagsa-search kung ano yung binabasa ko lagi yung mga post nito Medyo okay yung post nito. Kaya, lagi ko itong binabasa. Kaya every morning, di ba, nakikita nyo, nagbabasa-basa tayo. So, isa to sa binabasa ko mga kapatid. Parang ito meron din si President Trump kasi sa war ng tarif di ba? Kaya lagi natin tandaan, lagi nating i-check yung mga possibilities. Pero si Bitcoin kasi, kung mapapansin natin, si BTC, meant to be naman kasi talaga nababagsak siya di ba? Kung based sa history, kung masusunod ang bear market tsaka bull market meant to be nababagsak yan si Bitcoin, di ba? Paano ko nasabi yun? Ayan from ayan. Sabi na sa one day, 120. Di ba? Nasaan na siya? From 126. Bumagsak na. Meant to be, di ba? So, kaya ganun. Kaya ang gagawin ko talaga ngayon, wala ko ibang gawin kundi mag-ipon ng spot, no? Future, iiwasan ko muna yan. Ang future ko naman talaga, habi-habi lang naman ginagawa ko dyan. Kumbaga, barya-barya lang $5, 20. Minsan kapag nakakita talaga ako ng medyo maganda-gandang trade, minsan doon lang ako nag-100, di ba? Pero yung talaga, yung talagang ibubuhos ko yung oras ko para mag-future, hindi, no? Dito sa spot ako, less stress dito Ipon-ipon ka lang di ba? So, yun lang AGX sa mga wala pang BitGet and B2X, gamitin nyo lang yung link natin sa description. Basta ako, ang gagawin ko, papakita ko sa inyo to, manalo-matalo. Yun lang yun, no? So, pag natalo tayo, nag-zero si BTC, doon lang naman tayo manatalo Pero pag umangat to, ipapakita ko din. Para at least maging transparent tayo, no? Yun yung gusto kong ipakita sa lahat kung talaga bang profitable ang cryptocurrency. Okay? So, saludo sa inyo lahat, AGX. Hanggang sa muli.